Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Blog in YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Just tap the red button below and you are already in, and it's all free, okay? And you could help my channel grow, okay? Okay, and at the same time, make some comment in Filipino or in English and give me a big thumbs up, okay? Ako nga po ay dito sa Amerika at nakikibahagi dyan sa Pilipinas tungkol sa mga samot-samot na issue tungkol sa political situation, kasi po kami ay mga Pilipino rito ay malaki, o sabihin nyo hindi kami dapat makialam, ay dapat pa kaming makialam ngayon sapagkat kami po ay nagbibigay ng malaking tulong dyan sa Pilipinas. As of this year 2023, umaabot na po ng $30 billion ang aming dollar remittances yan sa Pilipinas. US Filipinos pa lang yan. At by the end of this year, it was expected to reach about $40 billion for US Filipinos alone. Kasi po dito maraming mga nurse at ang malalaki ang kanilang, ang kanilang contribution. And they are sending to their family, and in return ay lumalago ang negosyo dyan sapagkat ang mga pinapadala nilang pera ay gumagastos ang kanilang mga pamilya. Kaya hindi nyo na dapat humingi ng pagdating ng mga US Pilipino dyan ay hihingi kayo ng kung anumang bagay na pabor. Kasi malaki na ang naitutulong ng mga US Pilipino dyan sa Pilipinas. The mere fact na dumating sila dyan ay malaking tulong na yan. Lalo na yung mga narito pa. Okay? So, ang ating topic po ngayon today is the Kibuloy SMNI suspended for 30 days over franchise. Bakit po ba? Ito po ay nagsimula sa false news or fake news na ginawa ng kanilang mga host. Sino ba yung mga host nila? Si Lorraine Badoy and Jeffrey Celis o Ka-Celis. Okay? O Ka-Eric. Ka-Eric kung tawagin. Ang sabi nila kasi, ito papaliwanag ko kasi ito nabasa ko sa mga komentary. Ipaliwanag ko raw. Ano ba, bakit ba naging fake news? Kasi itong sila Lorraine Badoy at Jeffrey Celis ay isang easy na himpapawid kung talagang sila ay journalist. Kasi sa mga journalist, hindi ka pwedeng sa radyo, hindi ka pwedeng mag-release ng mga ganyang balita kung walang konfirmasyon na ito ay totoo na balita. Nasa batas po yan at maaaring makancel ang inyong mga franchise, mga television franchise. At ito ang ginawa ni Ka-Eric at inamin niya sa isang committee on franchise na totoo, na wala siyang basihan. Kasi ang sinasaad ni Ka-Eric ay gumastos daw po ang speaker ng kamera ng 1.8 billion pesos sa kanyang travel expenses from January to October of 2023. 1.8 billions. Samantalang per record of Congress is only 4.35 million pesos. Ang laki ng diferensya. Kung malaki ang discrepancy, sana naging close man lang. Ito ang laki ng discrepancy. 4.35 million against 1.8 billion sa pagsasabi ni Ka-Eric o pagbabalita ni Ka-Eric. Sapat na yan upang ang galit ng mga Pilipino ay pagalitin. Ito ay we call it, pwede natin sabihin na makakasira sa liderato ng kamera. Malaking kasiraan yan at ito ay bawal sa franchise. Sinasaad po yan, nasa sa franchise. It is in Republic Act number
11422. Ulitin po, ang franchise ay under Republic Act number 11422 under Legislative Franchise Act. Okay, nakita nyo, no? Nakita nyo. Ito ay ispaliwanag ko sa mga humihingi na ito raw ay banggitin ko. Kaya ipinapaliwanag ko po sa inyo. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sila ay sinuspindi ng National Telecommunication Commission or NTC, at ganun din ay sinuspindi sila Loren Badoy and Ka Eric for 14 days by MTRCB. Okay? Marami silang violation. Itong SMNI ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan. Kaya mawawala sila sa ere in compliance with Resolution number 189 approved by the House of Representative or Congress, which cited alleged violation of the media entity. Ulitin ko, ito ay nangyari in accordance with the National Telecommunication Commission or NTC. Mawawala sila sa ere in Resolution number 189 approved by the House of Representatives. Compliance lang po ito ginagawa ng NTC. Kasi ito ang Congress ay in regards to aid of legislation. Ngayon, pagka meron silang finding, itatransfer nila yan sa isang ahensya ng gobyerno, which is the NTC. Kakaiba naman po itong MTRCB, which is under the Office of the President. Napakaliwanag po ng aking mga salaysayin. Okay? We call it salaysayin in Filipino. So, yan ho ay nagpapatunay talagang guilty sila beyond reasonable doubt na hindi na pwede ipagtanggol ng walang kaalaman sa mga batas ang ating ilang mga senador. Katulad po ni sino po? Si Senator Bato de la Rosa. Si Senator Amy Marcos. Lalo na to si Senator sino ba itong Robin Hood Padilla, na hindi maka-English sa deliberation dyan po sa Senado. Isa po isang tinatawag na malaking pagkakamali ng mga Pilipino kung ito ang mga binoto natin. Si Senator Amy Marcos ay hindi ko alam kung bakit ipinagtatanggol niya. Samantalang siya ay lahat ng ito ay mga lawmakers. And they should support all the laws there in the Philippines because they are the one, they author all the laws in the Philippines passed both by the House and the Senate. Okay? Bicameral meet and approved by the President of the Philippines into law. So, yan po ang maliwanag na dapat nyong intindihin mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Okay? Most especially to all DDS. Maging Pilipino tayo sa diwa, isip at gawa. Okay? At itigil na natin kasi maaaring ito ay pumapasok ang China upang it is a way of propaganda by China to disrupt all the lawmaking body in the Philippines. Talagang sinisira niya, pinag-aaway-away niya. So tayo ay dapat magkaisa kasi katulad ng Israel, ang kanilang mamamayan ay sumusuporta sa kanilang bayan. Kaya mahirap bapiin ang Israel. Okay? Being yan po ay mga blessed people or chosen people by God. Okay? In God we trust. Never hold your peace. Till my next vlog. This is host Freddy in Facebook and YouTube at Filipino sa America Vlog. Give me a big likes and make some comment. And if you could share this video to others,
I really appreciate it. Merry Christmas po at manigang bagong taon sa inyong lahat. Never hold your peace.